Mga kababayan, usap-usapan na naman ang posibleng laban ni Naoya the Monster Inoue at John Riel Cuadro alas Casimero sa darating na 2025. Totoo nga kaya ito? Ayon sa mga balita, tila nagiging mas malapit na ang posibilidad ng dream fight na ito. Ano ang mga detalye? Alamin natin yan ngayon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. Unang-una, alamin natin kung bakit napaka-importante ng laban na ito hindi lamang para kay Casimero kundi pati na rin sa mga boxing fans sa buong mundo. Si Naoya Inoue, kilala bilang The Monster, ay isa sa mga pound-for-pound best boxers ngayon. Ang kanyang bilis, lakas, at teknikal na kakayahan ay talaga namang pambihira. Samantala, si John Riel Casimero, Cuadro alas, ang angas ng Pilipinas ay may sariling tatak ng lakas at tapang. Ang kanyang explosiveness sa laban ay talaga namang nakakabilib. Ngunit paano nga ba naging usap-usapan ang posibleng laban na ito? Ayon kay Silver Voice TV, posibleng bumalik si Casimero sa MP Promotions. Ang MP Promotions, na pinangungunahan ni Sean Gibbons, ay kilala sa may malalakas na koneksyon sa top-rank promotions. Kaya kung totoo ngang babalik si Casimero sa MP Promotions, maaaring wala ng kawala si Inoue sa labanang ito. Mga kababayan, alam nyo ba na si Inoue ay isa sa mga tinatawag na dream fight ni Casimero? Kaya naman, sa tingin ko, kung talagang nais ni Casimero na matupad ang pangarap niyang ito, kailangan na niyang kalimutan ang mga hidwaan nila ni Sean Gibbons. Ano sa tingin ninyo? Hindi ba mas maganda kung humingi na siya ng tawad at muling lumapit sa MP Promotions? Sa ganitong paraan, posibleng maganap ang laban na ito, at pagkatapos, pwede na rin siyang magretiro ng may malaking karangalan kung matatalo niya si Inoue. Dagdag pa ni Silver Voice TV, mas maganda kung maaga pa lang ay lumapit na si Casimero sa MP Promotions. Bakit? Dahil kung aantayin pa niyang umabot siya sa edad na 40, malamang ay mawala na ng interes si Sean Gibbons sa kanya. Ngayon, nasa tamang edad at kondisyon pa si Casimero para sa isang malaking laban. Samantala, mga kababayan, nagpost si Casimero kamakailan na posibleng magkaharap na sila ni Inoue sa 2025. Ano ang opinyon ninyo dito? Ito na kaya ang sinasabi ni Silver Voice na nag-reach out na siya sa MP Promotions? Napapanahon na nga ba para labanan niya si Inoue? Pag-usapan naman natin ang iba't ibang reaksyon ng mga fans. Marami ang nagsasabing tama ang gagawin ni Casimero kung lalapit siya sa MP Promotions. May ilan din namang nagdududa kung matutuloy ang laban. Kaya, mga kababayan, magkomento na kayo kung ano ang inyong opinyon tungkol dito. Ngayon naman, balikan natin ang history ng dalawang boksingero. Si Inoue, na tubong Japan, ay may undefeated record at kilala sa kanyang body shots na nakakapanghina ng kalaban. Si Casimero naman, na nagmula sa Ormoc Leyte, ay kilala sa kanyang agresibong fighting style at lakas ng suntok. Kung magtatapat ang dalawa, ano kaya ang magiging laban? Ang bilis at precision ba ni Inoue ang mananaig o ang explosiveness at tapang ni Casimero ang mangingibabaw? Sa mga nagagalit kay Casimero dahil sa kanyang ugali, lalo na ang pagiging mayabang niya, sa tingin ko, normal lang yan sa mundo ng boxing. Kailangan talaga ng angas para ma-pressure at mapaikan ng mga target na kalaban. Isipin nyo na lang ang mga sikat na boksingero tulad ni na Muhammad Ali at Floyd Mayweather Jr. Ginamit nila ang angas para makuha ang atensyon ng publiko at ng kanilang mga kalaban. Kaya hindi na nakapagtataka kung ganito rin si Casimero. Mga kababayan, ano ang masasabi ninyo? Sa tingin ninyo ba, tama ang gagawin ni Casimero kung lalapit siya sa MP Promotions? At ang tanong, matutuloy na nga kaya ang laban na ito sa 2025? Mag-comment na kayo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang boxing news.